Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Ako po si Claire, at isishare ko lang yung experience ko nung nag-aaral pa ako. Hindi ko totoong pangalan ng ginamit ko, at di ko na din babanggitin ang lugar at university na pinasukan ko. Fourth year college ako noon, at halos maubos na yung allowance ko, kakadorm sa mas maayos na apartment malapit sa school. Yung dating tinitirhan ko, biglang nagtaas ng renta pagkatapos ng sem break. Sakto namang gipit din ng parents ko dahil kaka-confine lang ng tatay ko noon. Kaya kahit ayoko sana ng luma at mukhang abandonadong boarding house, napilitan akong kunin yung bakanting kwarto. Wala desperado lang talaga ako noon. Nakita ko lang yung place sa isang poste malapit sa university. Simpleng bond paper lang na may malaking sulat kamay. Boarding house for students. Mura lang. May address sa baba at cellphone number. Wala nang iba. Pagdating ko ron, unang napansin ko agad yung itsura ng building. Hindi siya totally sira o nakakatakot. Pero mukha siyang malungkot. Alam mo yun? Yung pintura kupas na. May mga bitak na yung dingding. Yung bakal na gate, kinakalawang na. Tapos tahimik masyado kahit nasa gitna siya ng residential area. Ang weird kasi katabi lang niya halos puro apartment at karinderya. Pero parang walang mga tumatambay man lang sa tapat ng building. Tatlong palapag yung boarding house. Puro estudyante raw ang tenant, sabi ng landlady. Mukha naman siyang mabait. Maliit siyang babae, medyo matanda na. Laging nakangiti. Ang pangalan niya raw, Aling Mercy. Habang pinapakita niya yung kwarto ko sa second floor, napansin kong medyo kakaunti lang ang tao. May ilang nakasilip mula sa pinto ng mga kwarto pero mabilis ding nagsara agad nang magtama yung mga mata namin. Akala ko nahihiya lang. Yung kwarto ko maliit lang. Kasya yung single bed, electric fan, isang study table, at cabinet na amoy luma. Pero okay na rin dahil sobrang mura talaga. Halos kalahati ng normal na renta sa area. Habang inaayos ko yung gamit ko, saka sinabi ni Aling Mercy yung kakaibang patakaran sa boarding house. Hindi na daw pwedeng lumabas ng kwarto pagsapit ng 2:00 ng madaling araw hanggang 3:00. Hindi niya agad in-explain. Basta sinabi niya lang na para raw yon sa safety naming lahat. Akala ko nun dahil lang sa curfew. Pero ang weird kasi pwede ka namang umuwi ng late. Ang bawal lang talaga, lumabas ng kwarto between 2 a.m. to 3 a.m. Yung specific na oras lang na yun. At paulit-ulit niya yung sinasabi. Kahit may marinig daw akong kung ano sa hallway, huwag na huwag akong lalabas. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako nang sabihin niya yun. Yung ngiti niya kasi hindi umaabot sa mata niya. Parang pilit. Tinawanan ko na lang sa isip ko. Marami namang boarding house na may mga weird na rules. Baka praning lang yung matanda, sabi ko sa sarili ko. Unang linggo ko ron, maayos naman lahat. Tahimik ang place. Sobrang tahimik nga minsan. Halos hindi mo na maramdaman na may ibang tao. Yung mga boarders, bihira mag-usap-usap. Kanya-kanyang pasok, kanya-kanyang kulong sa kwarto. Napansin ko rin na pagsapit ng gabi, parang nagbabago yung atmosphere ng building. Bandang 11:00 pa lang, nagsasara na lahat ng pinto. Yung hallway na maingay sa hapon, nagiging sobrang tahimik. Wala ring tambayan, walang nagiinuman, walang nagkukwentuhan. Parang lahat takot mag-ingay. Minsan habang nag-aaral ako, may naririnig akong mahihinang yabag sa hallway kahit madaling araw na. Hindi normal na lakad.
Parang may tumatakbo na maliliit ang paa. Akala ko nung una aso. Hindi naman kasi pusa, dahil wala naman tunog ang mga yabag ng pusa. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong umiiyak. Boses ng bata. Mahina lang sa una. Parang bagong silang na sanggol, yung gutom. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas. Nanggagaling sa hallway mismo sa labas ng kwarto ko. Napatigil ako sa pagre-review nun. Tinignan ko yung oras sa cellphone ko. 2:07 a.m. Bigla akong naalala yung bilin ng landlady. Hindi ko alam kung bakit pero nanlamig yung buong katawan ko. Kasi hindi normal yung iyak. Parang may gumagaya lang ng iyak ng sanggol. Hindi ko ma-explain. Alam mo yung tunog ng pusa? Yung parang mapagkakamalan mong tao o bata. Yung ganong klaseng tunog. Tumayo ako at sumilip sa ilalim ng pinto. Wala akong nakita. Pero naririnig ko pa rin yung pag-iyak. Palapit ng palapit. Tapos biglang tumigil. Sobrang tahimik na pagkatapos. Maya-maya, may narinig akong kaluskos sa dingding. Parang may gumagapang. Doon ako unang hindi nakatulog ng maayos. Kinabukasan, tinanong ko yung isa sa mga tenants tungkol doon. Babae siya na nursing student. Tahimik lang siya lagi pero mukhang matagal na sa boarding house. Pagkarinig pa lang niya sa tanong ko, napangiti siya. Sinabi niya lang na mas mabuting sundin ko raw yung rule ni Aling Mercy kung gusto kong makapagtapos ng pag-aaral ng buhay. Tapos umalis agad siya. Nawirduhan din ako sa sinabi niya. Sabi ko, ba't ganun? Anong kung gusto kong makatapos ng pag-aaral ng buhay? Ano ba to? May serial killer ba dito? Doon na nagsimula ang curiosity ko. Habang tumatagal kasi, mas marami akong napapansing kakaiba. May mga gabi na may maririnig akong munting pagtawa sa kisame. Kahit walang third floor sa parting yon. Minsan may tumatakbo sa hallway. Pero walang anino sa ilalim ng pinto. May pagkakataon din pagising ko ng umaga. May maliliit na bakas ng paa sa sahig malapit sa pintuan ko. Mukhang putik na natuyo. Ang pinaka nakakainis pa, parang walang gustong magsalita tungkol doon. Lahat umiiwas. Hanggang dumating yung gabi na talagang sumuway ako. Midterms week nun. Halos mabaliw na ako kakaaral. Nakatulog ako bandang 12:00 habang nakabukas yung laptop ko. Tapos nagising ako dahil sa tunog ng paghampas. Parang may maliit na kamay na paulit-ulit humahampas sa pinto ko. Dahan-dahan lang sa una. Pagtingin ko sa oras, 2:14 a.m. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko nun. Siguro dala ng pagod o pagkainis. Ilang gabi na rin kasi akong laging puyat dahil sa mga naririnig ko. Gusto ko nang malaman kung may nagpaprank lang ba o sadyang may siraulo sa boarding house. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Humawak ako sa doorknob. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sobrang bigat sa pakiramdam. Parang may parte ng utak ko na sumisigaw na huwag ko buksan. Pero ginawa ko pa rin. Pagkabukas ko ng pinto, malamig na hangin yung bumungad sa akin sa hallway. Madilim din kahit may ilaw,
Ewan ko paano i-explain pero parang hindi sapat yung liwanag ng fluorescent bulb. Ang daming anino. Walang tao sa hallway. Pero may amoy. Amoy basang lupa na may halong amoy ng parang panis. Lumabas ako ng konti. Sumilip sa magkabilang dulo ng hallway. Tahimik lahat ng kwarto. Tapos, may narinig akong mahinang hagikgik. Bata. Galing sa dulo ng hallway malapit sa hagdan. Pagtingin ko ron, may nakita akong batang nakaupo sa sahig. Maliit lang siya. Siguro mga 3 taong gulang tingnan. Nakayuko lang habang may hawak na parang laruan. Akala ko totoong bata. Hanggang sa unti-unti siyang tumingala. Doon ko nakita yung mukha niya. Sobrang putla. Tapos yung mga mata niya, parang sobrang itim. Halos walang puti. Ngumiti siya. Hindi normal yung ngiti. Masyadong malapad para sa mukha ng bata. Napatigil ako. Literal na hindi ako makagalaw. At nanlaki ang ulo ko. Tapos, may isa pang batang lumabas mula sa likod niya. Gumagapang. Baliktad yung paa. Hindi ko agad napansin sa sobrang gulat ko. Pero habang papalapit siya, nakita kong nakaharap pa abante yung katawan niya habang paatras ang tuhod. Parang bali lahat ng buto. Doon na ako natuluyan. Napaatras ako habang nanginginig ang buong katawan ko. Pero mas lalo akong natakot nang makarinig ako ng marami pang hagik-gikan sa ibaba ng hagdan. Isa-isa silang lumabas. Mga bata. May mga nakagapang. May nakatayo. May nakaupo lang sa hagdan habang nakatingin sa akin. Yung iba parang bagong silang pa lang dahil may dugo pa sa katawan. Yung iba naman, mukhang normal na bata hanggang mapansin mong sobrang haba ng mga daliri nila o kaya sobrang laki ng mga mata. Nakatingin lang sila sa akin habang nakangiti. Dahan-dahan silang gumapang papunta sa direksyon ko. Doon ko narinig yung pagbukas ng isang pinto. Biglang lumabas si Aling Mercy mula sa dulo ng hallway. Hindi na siya mukhang mabait na matanda nun. Sobrang seryoso ng mukha niya habang may hawak na maliit na rosaryo at isang mangkok na may umuusok. May binubulong siya habang naglalakad papunta sa akin. Paglapit niya, bigla niyang hinila ang braso ko paloob ng kwarto. Sobrang lakas niya para sa matandang babae. Pagkasara ng pinto, doon ko narinig yung pagkalabog sa labas. Parang may maliliit na kamay na sabay-sabay kumakamot sa kahoy. Parang may gustong pumasok. Halos hindi ako makahinga nun habang nakasandal sa dingding. Si Aling Mercy naman, tahimik lang habang patuloy sa pagbulong. Naririnig ko pa rin yung mga bata sa labas. Minsan umiiyak, minsan tumatawa. Tapos maya-maya, may kumatok. Kasunod nun, may boses ng batang babae. Mahinang mahina. Humihingi ng tulong. Sobrang realistic ng boses. Para talagang totoong bata na naliligaw. Pero kitang-kita ko pa rin sa isip ko yung mga paa nilang baliktad at yung mga mata nilang itim. Halos 1 oras yata kaming ganun lang. Nakaupo sa sahig habang may mga gumagalaw sa labas. Pagsapit ng 3:00, biglang tumahimik lahat. As in walang tunog.
Parang walang nangyari. Doon lang nagsalita si Aling Mercy. Hindi raw dapat ako lumabas. Yung mga nakita ko raw, matagal nang nandun. Mga tiyanak. At doon na nagkwento si Aling Mercy. Hindi raw sila ordinaryong tiyanak na galalang sa bundok o probinsya. Doon daw talaga sila nakatira bago pa ginawang boarding house yung building. Dating lying-in clinic raw kasi yon nung dekada 80. Maraming sanggulang namatay noon dahil sa kapabayaan ng dating may-ari. May mga batang hindi na iparehistro, may mga inilibing lang daw sa likod ng property nang walang maayos na burol. Nung binili raw ni Aling Mercy yung lupa, akala niya normal na abandoned building lang. Hanggang sa nagsimula na raw ang mga nangyayari. May mga boarder na nawawala. May isang lalaki raw noon na nakita kinabukasan sa CR na halos ubos ang dugo. Simula raw na magpabasbas siya sa pare at sundin ng ilang ritual, naging tahimik naman ang mga nilalang. Ang kapalit lang, kailangan walang lumalabas pagsapit ng 2:00 hanggang 3:00. Oras daw yun nagising sila. Pagkatapos nun, hindi na talaga ako nakatulog ng maayos sa boarding house. Kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka bangungot lang ang lahat, hindi ko makalimutan yung mga nakita ko. Lalo na yung tunog ng mga kuko nila sa labas ng pinto. Tiyanak, may ganun pala. Parang sa lahat ng kwentong aswang kasi, yun ang pinaka-least na paniniwalaan ko. At alam ko din naman na sa panahon ngayon, hindi naman talaga sila totoo. Pero mas lumala pa dahil nagsimula akong makarinig ng pag-iyak kahit umaga. Minsan habang naliligo ako, may maririnig akong umunting tawa sa drain ng banyo. Minsan paggising ko, may putik na naman sa ilalim ng kama ko. Isang beses pa nga, may nakita akong maliit na handprint. Yung mga bakas ng kamay. Sa salamin ng bintana kahit second floor ako. Hindi rin nagtagal, napansin kong paunti ng paunti ang tenants. May mga bigla na lang daw umaalis nang hindi nagpapaalam. Yung nursing student na nakausap ko dati, hindi ko na nakita ulit pagkatapos ng finals week. Ang pinakahuli kong gabi ron, ang hindi ko talaga makakalimutan. Naalimpungatan ako bandang 2:30. Ewan ko pero kaya ako nagising nun dahil parang may nakatingin sa akin. Pagdilat ko, may batang nakaupo sa study table ko. Tahimik lang siya habang nakaharap sa akin. Hindi ko makita yung buong mukha niya dahil madilim. Pero kitang-kita ko yung ngiti niya. At yung mga paa niyang baliktad habang dahan-dahang umaalog sa ilalim ng upuan. Hindi ako gumalaw buong gabi. Para akong naparalisa habang nakatingin sa bata. Hanggang sa hindi ko na matandaan kung paano ako nakatulog ulit. Pagdating ng umaga, umalis ako agad sa boarding house. Hindi ko na kinuha yung kalahati ng gamit ko. Kahit mga libro at electric fan, iniwan ko na. Hindi rin ako nakapagpaalam ng maayos kay Aling Mercy. Inabot ko lang ang renta ko sa caretaker ng karinderya sa tapat at hindi na bumalik doon kahit kailan. Hi, itago niyo na lang ako sa pangalang Bernard. Taga Aurora. Ito pong ibabahagi ko ay tungkol sa kuya ko na itago na lang natin sa pangalang Tristan. Nung una, akala ko talaga stress lang ang dahilan kung bakit parang nag-iba si Kuya Tristan matapos siyang umuwi galing Thailand. Halos 4 na taon din kasi siyang nawala ron. OFW siya dati sa isang construction company sa may border daw ng Thailand at Myanmar. Ang alam lang namin nun, malaki raw ang kita kaya tiniis niya kahit delikado at malayo. Noong una, regular pa siyang nagpapadala ng pera. Kada 2 linggo may remit.
Minsan, may voice message pa siyang pahabol kay mama. Pero habang tumatagal, parang unti-unti siyang nawawala. Hanggang sa bigla na lang tumigil lahat. Walang tawag, walang chat, walang padala. Hanggang hindi na namin siya makontak sa messenger. Nag-deactivate din siya ng Facebook niya. Yun lang naman kasi ang tanging contact namin sa kanya. Akala nga namin nun patay na si kuya. Kahit si mama, halos araw-araw umiiyak. Ilang beses kaming nagtangka na kontakin ang mga katrabaho niya. Pero kulang-kulang ang impormasyon. May nagsasabing lumipat daw ng trabaho. May nagsasabing tumakas daw dahil may nangyari sa kampo nila. May isa pa nga nagsabi na may sakit daw siya at nawawala sa bundok kasama ang ilang Thai workers. Wala talagang malinaw. Humingi na rin kami noon ng tulong sa OWA at sa iba pang ahensya ng gobyerno na maaaring malapitan para sana matulungan kami kay Kuya Tristan. Nagpasa kami ng mga dokumento, paulit-ulit na nag-follow up, at halos ilang beses ding bumiyahe para personal na makiusap at ipaliwanag ang sitwasyon. Sa bawat opisina na pinuntahan namin, iisa lang ang sagot. Maghintay, bumalik na lang ulit, o kaya na may ipapasa sa ibang ahensya ang concern namin. Habang tumatagal, lalo lang kaming nawawalan ng pag-asa dahil wala namang konkretong aksyon sa nangyari. Kaya nung bigla siyang bumalik isang gabi ng August 2012, halos mabaliw kami sa saya. Mga bandang 11:00 na nun, umuulan pa ng mahina. Nanonood lang ako sa sala habang si mama natutulog na. Bigla akong nakarinig ng katok sa gate. Paglabas ko, nakita ko agad si Kuya Tristan. Akala ko nga napagkamalang ko lang na si Kuya dahil nag-iba ang itsura niya. Pero si Kuya Tristan nga talaga ang nasa gate. Payat si Kuya noon bago umalis. Pero iba ang itsura niya nung gabing yun. Mas matangkad siyang tingnan kahit alam kong imposible naman yata yun. Mas maitim ang balat niya. Ang buhok niya, sobrang ikli na halos kalbo na. Pero ang pinakaunang napansin ko talaga, yung mata niya. Parang nakatitig siya pero hindi talaga nakatingin sa akin. Nakangiti siya nung binuksan ko yung gate. Pero hindi ko maramdaman na masaya siya. Hindi ko na pinansin nun kasi syempre kapatid ko yun. Halos 4 na taon naming iniyakan. Niyakap ko agad siya pero doon ko rin unang naramdaman yung kakaiba dahil malamig ang katawan niya. Pagpasok niya sa bahay, agad nagising si mama sa ingay. Grabe yung iyak niya nun. Yakap siya ng yakap kay kuya habang si kuya naman nakatayo lang. Nakatingin lang siya kay mama habang yakap siya nito. Maya-maya, saka lang siya dahan-dahang yumakap pabalik kay mama. Doon pa lang, medyo parang kakaiba ang mga kinikilos niya. Pero pinilit kong isipin na baka naninibago lang dahil sa trauma o stress. O sa baka kung ano ang pinagdaanan niya sa Thailand. Hindi na namin siya masyadong tinanong nung unang gabi. Pinapakain namin siya pero sinabi niyang busog daw siya. Sabi niya kumain na raw siya bago bumiyahe. Nagtaka ako kasi halos isang araw siyang bumiyahe pa uwi. Pero hindi man lang siya mukhang pagod. Kinabukasan, dumating din ang iba pa naming kamag-anak para kamustahin si Kuya Tristan. Laking tuwa ng angkan namin nang malamang ligtas si Kuya at nakauwi na. Sunod-sunod yung mga naging tanong namin kung anong nangyari sa kanya. Pero si Kuya, matitipid ang sagot. Halatang iniiwasan niya ang mahalagang detalye na gusto naming malaman. Hindi siya interesadong pag-usapan ang pinagdaanan niya, kaya ibinigay na namin yun sa kanya. Ang mahalaga naman daw ay buhay siya at kapiling na namin. Kinabukasan, doon nagsimula yung mga bagay na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Tanghali na nung magising ako, pero gising na pala si Kuya. Nasa likod bahay siya. Nakaupo sa plastic na upuan habang nakatitig sa manok namin.
Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nagsi-cellphone. Basta nakatingin lang siya dun. Mga halos 10 minuto ko siyang pinapanood mula sa bintana. Hindi talaga siya gumagalaw. Ni hindi kumukurap. Nung tinawag ko siya, saka lang siya dahan-dahang lumingon. Parang nagulat pa siya na may tao pala sa paligid niya. Tinawanan ko na lang noon at tinanong ko kung kakain na siya. Umiling lang siya. Simula nang umuwi siya, hindi namin siya nakitang kumain ng totoong pagkain kahit isang beses. Kapag kakain kami, sasabihin niyang mamaya na lang. Kapag iniwanan namin ng pagkain, hindi nababawasan. Pero mapapansin mo kinabukasan na nawawala yung pagkain. Akala ni Mama, kumakain siya sa madaling araw. Pero may isang beses na sinadya kong silipin yung pagkain sa plato na nasa kwarto niya. Buong pagkain nandun pa rin, pero nilalangaw na. Hindi niya pala talaga ginagalaw ang pagkain na binibigay namin. Tinatabi niya lang sa kwarto niya at siguro tinatapon lang. Tapos napansin ko rin na laging sa gabi siya gising. Minsan 2:00 o 3:00 ng madaling araw, maririnig kong may naglalakad sa bubong. Akala ko nung una pusa, pero sobrang bigat ng yabag. Parang tao talaga. Isang gabi, sumilip ako sa bintana ng kwarto ko. Mula kasi sa pwesto ng kwarto ko, tanaw ko ang bahagi ng bubungan sa bandang sala. At doon, nakita ko si Kuya. Nakatayo siya sa bubong habang umuulan. Hindi na namang gumagalaw. Nakatungo lang siya sa kalsada. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Diretso siyang tumingin sa bintana ko. Parang alam niyang pinapanood ko siya. Hindi ko alam kung bakit pero natakot talaga ako nun. Tapos ngumiti siya. Nakakaloko yung ngiti ni Kuya. Nawiwirduhan ako sa ginagawa niya. Pagkatapos nun, umalis na ako sa may bintana at humiga na sa kama ko. Hindi ko alam bakit pero parang hindi na siya yung Kuya Tristan na kilala ko. Hindi na ako nakatulog ng maayos nun hanggang umaga. Pagising-gising ako nun at pasilip-silip sa bintana para i-check si Kuya sa bubong pero wala na siya. Hindi na rin ako lumabas ng kwarto para lang siguraduhin nakabalik niya siya sa kwarto niya. May takot na akong nararamdaman eh. Doon ko na rin napansin yung tungkol sa asin. Isang araw kasi, naglilinis si Mama ng isda sa kusina. Napansin niyang wala ng asin kaya inutusan niya si Kuya na bumili sa tindahan. Bigla siyang natigilan. Literal na tumigil sa paggalaw. Nakatingin lang siya kay Mama. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niyang masakit daw ang ulo niya at ako na lang ang bumili. Habang nagluluto si Mama, napansin kong nasa may pintuan lang si Kuya ng kusina. Hindi siya pumapasok. Nakatingin lang siya sa mesa kung saan nakabukas yung asin. Nung dumaan ako malapit sa kanya, naamoy ko yung kakaiba niyang amoy. Hindi mabahong pawis. Parang amoy ng dinurog na dahon. Hindi amoy tao. Parang amoy gubat. Amoy puno. Habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na may mali talaga. Hindi siya sumasabay sa amin kumain. Simula nung nakabalik siya, hindi siya sumasabay sa amin nun. Hindi siya lumalabas kapag maaraw. Minsan nauhuli ko siyang nakatingin sa mga kapitbahay mula sa bintana. Pinagmamasdan niya isa-isa yung mga tao. Kahit yung mga tropa niya dito, ilang beses na siyang inaya uminom o kaya maglaro ng basketball. Hindi din niya pinapansin. Ayaw niyang makihalubilo. Pero ang pinaka nagpabago talaga sa tingin ko sa kanya, yung nangyari sa alaga naming aso. May aso kami nun.
Si Paldo. Matanda na pero sobrang lambing. Simula pag uwi ni kuya, galit na galit sa kanya yung aso. Kada lalapit siya, umaatungal si Paldo. Hindi yung normal na tahol, yung iyak na halong takot. Kasi habang kinakahulan ni Paldo si kuya, nakababa yung tenga nito sa kabuntot. Sabi ko sa sarili ko, matagal-tagal nang nandito si kuya sa bahay. Hindi pa rin siya nakikilala ni Paldo. Dapat pag ganon, malambing na ulit ang aso kasi naamoy at nakilala na niya yung amo niya kahit matagal na nawala. Isang madaling araw, nagising ako sa malakas na pag-iyak ni Paldo sa labas. Paglabas ko, nakita kong bukas yung likod bahay. Nawawala si kuya. Narinig ko yung mahinang ungol ng aso malapit sa puno ng saging. Paglapit ko ron, nakita ko si Paldo, nakahandusay sa lupa. Patay na. May malaking sugat sa tiyan, parang nakabukas. At ilang metro mula ron, nakita ko si kuya. Nakatalikod siya sa akin, nakaluhod sa lupa, may kinakain. Hindi ko makita ng maayos dahil madilim, pero rinig na rinig ko yung tunog ng pagnguya niya. Basang-basa, malapot, para siyang umunguya ng hilaw na laman. Hindi ko alam bakit pero hindi ako lumapit. Pakiramdam ko kapag nakita ko ng malinaw yung kinakain niya, may mababago na sa isip ko habang buhay. Kaya tahimik akong umatras. Dahan-dahan. Pero bigla siyang tumigil sa pagnguya. Pagkatapos, narinig ko yung boses niya. Tinatawag ni kuya ang pangalan ko. Hindi na ako lumingon. Dire-diretso akong bumalik sa loob ng bahay at nagkulong sa kwarto hanggang umaga. Kinabukasan, sinabi ko kay mama lahat. Pero syempre hindi siya naniwala. Kaya isinama ko si mama kung saan ko nakita ang aso naming si Paldo. Pero pagdating namin sa may puno ng saging, wala ang katawan ni Paldo doon. Sabi niya, baka raw kung ano-ano lang ang iniisip ko at baka gumala lang daw ang aso namin. Naninibago lang daw ako dahil matagal nang nawala ang Kuya Tristan. Baka raw naapektuhan ako sa pagkawala ni kuya nun. Kahit naman ako gusto kong paniwalaan na sana nga, yun lang ang dahilan. Pero hindi. Hanggang sa may nakita akong bagay sa bag na inuwi ni kuya. Nangyari yon isang hapon habang tulog siya. Naiwan niyang bukas ng kaunti yung zipper ng lumang backpack niya. Hindi ko talaga planong pakialaman, pero may naamoy akong sobrang baho mula ron. Parang may nabubulok. Pagtingin ko sa loob, halos masuka ako. May mga piraso na animoy parang natuyong balat. Hindi ko alam kung balat ba ng hayop o ano. May mga tuyong dahon, may maliit na bote na may lamang maitim na likido, at isang lumang litrato. Litrato yun ni kuya kasama ang 3 tay sa isang lugar na mukhang gubat. Pero ang tumawag ng pansin ko, sobrang payat ni kuya sa picture. Halos hindi na siya makilala. Sa likod nila, may kakaibang rebulto na gawa yata sa kahoy o buto. May nakasulat sa likod ng picture pero hindi ko maintindihan. Mukhang tay yung sulat. Pagkababa ko ng litrato, may narinig akong yapak sa likod ko. Paglingon ko, nakatayo na si kuya sa may pintuan ng kwarto. Hindi ko narinig yung pagbukas niya ng pinto. Nakatitig lang siya sa akin habang hawak ko yung litrato. Tapos dahan-dahan siyang ngumiti. At doon ko unang nakita ng malinaw yung ngipin niya. Hindi na normal. Matutulis ang ngipin niya. Hindi siya nagsalita.
Lumapit lang siya ng dahan-dahan habang hindi inaalis yung tingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam kong hindi na talaga siya si Kuya Tristan nun. Parang may ibang bagay sa loob ng katawan niya na sinusubukang gumaya. Pagdaan niya sa tabi ko, naramdaman ko ulit yung malamig niyang katawan. Binawi niya yung litrato mula sa kamay ko, sa kanya isinara yung bag. Pagkatapos nun, hindi na siya lumabas ng kwarto buong araw. Kinagabihan, nagising ako dahil sa tulog na parang may humihinga malapit sa tenga ko. Pagdilat ko, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Nasa gilid ng kama ko si Kuya. Nakatayo lang, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Ang mas nakakatakot, sobrang dilat ng mata niya. Halos walang itim. At parang may kung anong gumagalaw sa ilalim ng balat niya sa leeg. Parang may buhay sa loob. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Gumiti siya ulit. Tapos dahan-dahan siyang umatras papunta sa dilim ng hallway hanggang mawala. Kinabukasan, nagpa siya akong hanapin online yung tungkol sa lugar na pinagtatrabahuhan niya sa Thailand. Ilang oras akong naghahanap hanggang may nakita akong lumang forum sa isang website tungkol sa mga nawawalang workers sa isang probinsya malapit sa gubat. May isang local doon na nagsabi tungkol sa nilalang daw na kayang gumaya ng tao. Ayon sa kwento, kumakain daw yun ng katawan ng nawawalang tao para makuha pati kilos at alaala. Hindi raw agad perpekto ang panggagaya kaya may mga bagay silang hindi magawa ng tama. Takot daw sa asin. Hirap kumain ng normal na pagkain. At mas aktibo raw sa gabi. Habang binabasa ko yun, narinig ko mula sa likod ko yung mahinang boses ni Kuya. Tinanong niya kung ano raw ang binabasa ko. Doon ko talaga naramdaman na alam na niya. Alam niyang naghihinala na ako. Simula nun, iba na ang tingin niya sa akin. Parang gutom na. Madalas ko siyang mahuling nakatingin sa akin kahit saan ako pumunta sa bahay. Kapag bigla akong lilingon, hindi siya iiwas ng tingin. Tititigan niya lang ako. Sinubukan ko siyang kausapin kung anong nangyayari sa kanya. Pero hindi siya sumasagot pabalik. Sinabi ko kay Kuya na natatakot na ako sa kanya. At kapag hindi siya tumigil sa kaartehan niyang yun, isusumbong ko siya kay Mama o sa mga tito ko para madala siya sa mental o kaya ay lalayas ako. Dahil hindi ko na kayang makasama siya sa bahay. Hindi natinag si Kuya Tristan at talagang hindi niya ako kinausap ng maayos. Si Mama ko naman, hindi man lang naninibago o iniinda ang mga inaasal ni Kuya sa bahay. Ewan ko ba, parang dahil sa pagkasabik sa Kuya ko, nagbulag-bulagan na sa mga ikinikilos niya. Halata naman parang hindi na siya ang dating Kuya Tristan ko. Hanggang dumating yung gabi na nawalan ng kuryente sa buong barangay. Sobrang init noon kaya bukas lahat ng bintana sa amin. Si Mama tulog na sa sala. Habang ako gising pa dahil hindi ako mapakali. Si Kuya, wala sa kwarto niya. Mga bandang 2:00, may narinig akong kaluskos sa kisame. Tapos may narinig akong mahinang tunog sa itaas ng kwarto ko. Parang kuko na kumakamot sa yero. Hindi ko na kinaya kaya lumabas na ako. At para makita ko na si Kuya na naman ang nasa bubong. At dun ko nga nakita, hindi na tao yung nasa bubong. Mahaba na yung mga braso niya. Baloktot yung likod niya na parang hayop. Yung ulo niya nakatagilid ng sobrang hindi na normal habang gumagapang siya sa bubong namin. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan, mukha pa rin yun ni Kuya Tristan. Unti-unti niyang inikot yung ulo niya papunta sa akin. Tapos ngumiti siya ulit. Mas malaki na ngayon. Halos mapunit na yung gilid ng bibig niya. At doon ko narinig yung boses niya. Hindi na boses ni Kuya. Parang maraming boses na pinagsama-sama. Pagkatapos nun,
Hindi ko na maalala paano ako nakatakbo pabalik ng bahay. Ang natatandaan ko na lang, ginigising ko si mama habang umiiyak at nanginginig. Paglabas namin ng bahay, wala na siya sa bubong. Bumalik si mama sa bahay para hanapin si kuya sa kwarto. Wala siya doon. At parang naniniwala na sa akin si mama nung mga sandaling yun dahil nakita niyang umiiyak na ako sa takot. Hindi na bumalik si Kuya Tristan matapos ang gabing yun. Wala na din ang bag niya sa kwarto. Ilang araw, ilang linggo, at buwan hanggang umabot ng taon, hindi na namin siya nakita ulit. Nalungkot na naman si mama. Hindi na naman niya matanggap. Hindi na rin kasi kami sigurado kung ang kuya ko nga bang umuwi sa bahay namin o ibang nilalang na. At nasaan na kaya ang totoong kuya ko? Ako si Vanessa, single mom, 29 years old mula Bulacan. Nagtatrabaho bilang online seller at minsan tumatanggap ng sideline na encoding work para lang maitaguyod si Pauline. 6 years old pa lang ang anak ko noon nung nangyari lahat ng to. Tahimik na bata si Pauline, hindi pala imik. Hindi rin sanay makasalamuha sa ibang tao. Diagnosed siya with autism nung 5 years old siya. Kaya sanay na ako sa mga bagay na minsan hindi maintindihan ng ibang tao tungkol sa kanya. May sarili siyang mundo minsan. May mga habits siyang paulit-ulit. May mga tunog siyang ginagawa kapag uncomfortable siya. At higit sa lahat, mahilig siyang mag-drawing. Araw-araw nagdo-drawing si Pauline. Kahit saan, sa papel, karton, likod ng resibo, minsan pati sa dingding kapag hindi ko nababantayan. Karamihan naman ng drawings niya, normal lang. Mga bahay, mga puno, lalo na yung favorite niya, yung pusa. Pero bandang huli, may napansin akong pattern na paulit-ulit niyang ginagawa. Nagdo-drawing siya ng mga taong may hati sa tiyan. Hindi ko siya masyadong pinansin nung una. Kasi honestly, sanay na ako sa unusual niyang drawings. Minsan abstract talaga. Pero habang tumatagal, mas dumadami yung ganong drawing niya. At hindi lang simpleng hati. Talagang detalyado. Yung itaas na parte ng katawan, hiwalay sa baba. Tapos may mahabang parang ugat o bituka na nakalaylay sa gitna. Minsan pula yung kulay. Minsan itim lang na sobrang diin ng pagkakadrawing. Nung una, inisip ko baka may napanood lang online. Baka horror clip sa YouTube o TikTok. Kaya tinanong ko siya habang naghahapunan kami nun. Hindi siya sumagot. Tuloy lang siya sa pagkain habang nakatingin sa gilid ng kusina namin. Tapos ilang segundo yung lumipas, saka siya nagsalita. Ang sabi niya, "Yaya." Yun lang. Napatingin ako kay Yaya Judith nun. Kakahugas lang niya ng plato sa lababo. Ngumiti lang siya sa akin. Mahigit 1 taon na si Judith sa amin nun. Mga nasa late 40s siguro siya. Tahimik, masipag, hindi pala kwento. Nakilala ko siya through distant relative ng kapitbahay namin. Malaking tulong siya sa totoo lang dahil hirap akong pagsabayin yung trabaho at pag-aalaga kay Pauline. Sa kanya naging komportable yung anak ko, which was rare. Kaya malaking tiwala ako sa kanya. Natawa pa nga ako nung sinabi ni Pauline yung yaya. Akala ko ginagaya lang niya si Judith o baka siya yung nag-drawing kasama niya. Pero hindi ngumiti si Pauline pagkatapos magsalita. Titig na titig lang siya sa direksyon ni Judith habang mabagal nang umunguya. Pagdating ng gabi, habang pinapatulog ko si Pauline, nakita ko ulit yung notebook niyang puno ng drawing. Binuklat ko isa-isa habang natutulog siya sa tabi ko. Halos ng recent drawings niya pare-pareho. Babaeng mahaba buhok,
Nakahiwalay yung katawan sa may tiyan, minsan may pakpak, minsan nakadikit sa bubong, at sa isang page, may maliit na batang babae sa gilid na nagtatago sa ilalim ng kama. Hindi ako mapakali nun. Kinabukasan, napansin kong ayaw bumaba ni Pauline mula sa kwarto kapag si Yaya Judith lang ang nasa sala. Dati naman sunod siya ng sunod kay Judith. Bigla siyang naging mailap. Kapag maririnig niyang paakyat ng hagdan si Judith, nagtatakip siya ng tenga at nagtatago sa ilalim ng kama. Minsan habang nagtatrabaho ako sa laptop, narinig ko si Pauline umiiyak sa kwarto. Pagpasok ko, nanginginig siya sa sulok habang hawak yung stuffed toy niya. Nakatayo lang si Yaya Judith malapit sa aparador. Sabi ni Judith, bigla na lang daw nagtantrums. Pero may kakaiba talaga sa itsura ni Pauline nun. Hindi ordinaryong takot ng bata. Yung mata niya, nakapako kay Judith na parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Hindi naman makapagsalita ng maayos ang anak ko at hirap din siyang mag-respond sa mga tanong ko. Sa subdivision namin sa Bulacan, tahimik lang ang buhay. Karamihan magkakakilala. Kaya isang gabi, nagulat ang lahat nang may balitang may natagpo ang patay ilang bahay mula sa amin. Matandang lalaki, mag-isang nakatira. Ang sabi-sabi, inatake raw sa puso. Pero hindi tumagal, kumalat din yung totoong itsura daw nung bangkay. Wala raw laman loob. Doon biglang pumasok sa isip ko yung drawings ni Pauline. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan kong nagdo-drawing na naman ang anak ko sa sahig. Lumapit ako at dahan-dahang kinuha yung papel. Nashock talaga ako sa nakita ko. May lalaking nakahiga. Tapos may color red na parang nakakalat sa ibabang drawing. Tapos sa ibabaw niya, may babaeng nakadikit sa kisame. Hindi na ako nakatulog ng maayos nung gabing yon. Laging sumasagi sa isip ko ang mga drawings ng anak ko. Sinubukan ko maging practical. Ayoko agad maniwala sa kung ano-anong kababalaghan. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin kay Yaya Judith na dati hindi ko pinapansin. Mahilig siyang magpuyat. Minsan gigising ako madaling araw para uminom ng tubig, tapos wala siya sa higaan niya sa may kusina. Akala ko minsan nasa CR lang. Pero may mga pagkakataong nawawala siya ng halos isang oras. May isang gabi rin na nagising ako dahil kay Pauline. Nakaupo siya sa kama namin. Gising na gising kahit 2:00 na ng madaling araw. Nakatingin siya sa bintana. Paglapit ko, saka ko nakarinig ng malakas na pagaspas. May kaunting buga ng hangin din kasi na pumasok sa bintana. Akala ko kung ano lang. Pero nung silipin ko yung bintana, wala naman akong makita. Tapos napansin kong nanginginig si Pauline. Hindi siya umiimik pero tumutulo na yung luha niya habang nakatingin sa kisame. Mula nun, nagsimula na ako matakot talaga. At nag-research na ako tungkol sa drawings niya. Habang lumalalim ang mga ginagawa kong research, lalo rin akong hindi mapakali. Hindi na ako mapakali sa simpleng paliwanag na mahilig lang siya sa horror o baka naiimpluwensyahan lang siya ng internet. Kaya isa-isa kong hinanap ang posibleng dahilan kung bakit may mga batang nasa autism spectrum na paulit-ulit na gumuguhit ng mga mukhang hindi normal. Mga nilalang na halos imposibleng maisip ng isang bata sa ganong edad. Binasa ko ang lahat ng website articles. At kahit yung mga lumang pag-aaral tungkol sa child psychology, may ilang nagsasabing epekto raw yun ng napapanood sa media. May iba namang nagsasabing paraan yun ng bata para i-express ang takot o trauma na hindi niya masabi sa salita. Sa umpisa, doon ako kumapit. Mas madaling paniwalaan ng siyensya kaysa sa kung anumang kababalaghan. Pero habang patuloy akong naghahanap ng sagot,
Napunta ako sa mas malalim at mas kakaibang discussions. Mga lumang kwento, mga testimonies, mga karanasan ng ibang tao mula sa probinsya. At doon ko unang nakita ang salitang paulit-ulit na lumalabas sa iba't ibang posts at articles. Manananggal. Nung una natawa pa ako. Pakiramdam ko kung ano-anong kalokohan na lang ang lumalabas dahil gabi na ako nagre-research. Pero habang binabasa ko ang mga detalye, unti-unting nawala ang pakiramdam na yon. Dahil halos pare-pareho ang sinasabi nila. At mas lalo kong kinilabutan nang mapansin kong halos kapareho ng mga drawings niya ang description ng manananggal. Mahahabang kamay, nakabukang bibig, mga matang walang kulay puti, katawang hati sa gitna, at may malalaking pakpak. Naalala ko pa yung pagtayo ng balahibo ko habang binabasa ang lahat ng yun nung madaling araw. Hindi ako agad naniwala syempre. 2026 na. Ang hirap maniwala sa ganun. Pero may parte sa utak kong unti-unting nagdudugtong ng lahat. Yung pagkawala ni Judith tuwing gabi, yung takot ni Pauline, yung mga drawing, at yung patay na kapitbahay. Mas lalo akong kinabahan nang may isa na namang namatay makalipas lang 1 linggo. Babaeng buntis naman. Doon na nagpanik yung buong subdivision. May mga natatakot na talaga. May mga nagpalagay na ng CCTV. Yung iba naglagay ng asin sa tapat ng bahay. Yung iba nagkukwento na may naririnig daw silang malalaking tunog ng pakpak na lumilipad sa gabi. At si Pauline, lalong lumala. Ayaw na niyang maiwang mag-isa kay Judith. Ayaw na niyang magpahawak. Minsan habang pinapaliguan ko siya, napansin kong may sugat siya sa braso. Maliit lang pero parang kuko. Tinanong ko kung saan galing. Hindi siya sumagot. Hindi ko na pwedeng ipagsawalang bahala yon. Pagkatapos kong paliguan si Pauline, pinuntahan ko agad si Yaya Judith. Tinanong ko kung bakit may sugat si Pauline sa braso at parang mga kalmot. Sinabi kong imposibleng masugatan niya ang sarili niya dahil hindi naman mahahaba ang kuko ni Pauline. Ang sagot sa akin ni Yaya Judith ay maaaring hindi niya sinasadyang masugatan si Pauline nung nagtatantrums ito. Habang hawak daw niya si Pauline sa braso, nagpupumiglas ito at maaaring doon nakuha ang sugat. Sumagot ako agad pabalik na bakit hindi sinabi sa akin kagad. Humingi na lamang ng pasensya si Yaya Judith at nilinis naman niya daw to ng betadine at ginamot. Kinagabihan nun, nagpanggap ako matutulog ng maaga. Pero gising ako buong gabi. Nasa kwarto lang ako habang katabi si Pauline. Bandang 3:00, narinig ko na naman yung tunog sa bubong. Tunog ng may kumakaskas. Dahan-dahan akong bumangon. Hindi ko alam saan ako kumuha ng lakas ng loob pero sumilip ako sa bintana. At doon ko nakita sa may terrace na hanggang ngayon nakatatak pa sa utak ko ang itsura. May kung anong nilalang sa terrace namin. Babae, mahaba ang buhok, nakadapa, at sobrang kakaiba kung gumalaw. Hindi normal na tao. Parang gagamba na ewan na parang may nakatiklop na malaking pakpak ng paniki. Kumabog ang dibdib ko habang nakasilip sa pagitan ng kurtina dahil sa takot. Tapos dahan-dahang umangat yung ulo ng nilalang na yon. Diretsong nakatingin sa bintana namin. Kahit madilim, alam kong sa direksyon ng bintana namin yung nakatingin. Napaatras ako agad at napasubsob sa sahig. Hindi ko alam gaano ko katagal nakaupo doon at nanginginig. Basta ang alam ko, maya-maya, may narinig akong mahinang pagbukas ng pinto sa baba. Pagtingin ko sa oras, 3:30.
Dahan-dahan akong bumaba kinabukasan na parang walang nangyari. Nasa kusina si Yaya Judith, nagluluto ng almusal. Normal na normal. Nakangiti at nag-good morning pa sa akin. Pero doon ko napansin, napakadumi ng mga paa niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun. Ayoko namang kumprontahin ulit si Yaya Judith at sabihing isa siyang aswang o manananggal at baka naman ako ang mapahiya. Lahat naman ng to ay hinala pa lang. Wala akong konkretong ebidensya na si Yaya Judith nga ang nakita ko sa terrace dahil ibang-iba naman ang itsura nun kumpara kay Judith na normal na normal. Paano ko paghihinala ang manananggal ang isang taong kumakain naman ng mga normal na ulam at pagkain? Nakikita ko naman mismo dahil nakakasabay ko siyang kumain. Kaya ang ginawa ko, nagsimula akong magmasid. Isang gabi, nilagyan ko ng asin at bawang yung paligid ng bintana namin. Hindi ko alam kung effective ba talaga pero desperado na ako noon kahit parang tanga lang talaga. Bandang madaling araw, narinig ko ulit yung kaluskos sa bubong. Pero this time, may kasunod. Parang mahinang ungol. Tapos may mabilis na kalabog. Pagkatapos nun, tahimik na ulit. Kinabukasan, nakita ko na parang namumula yung mga kamay ni Yaya Judith. Tinanong ko kung napaano siya. At sinabi niya lang na napaso daw siya sa mainit na kawali habang nagluluto. Habang tumatagal nun, hindi ko na masyadong pinapaalagaan si Pauline kay Judith. Mas pinag-focus ko na lang siya sa mga gawaing bahay at mas nagpaka-hands-on na ako kay Pauline. Kahit mahirap, pinipilit kong kayanin dahil hindi na din ako kampante. Paraan ko na din kasi yon para may dahilan akong paalisin si Yaya Judith sa mga susunod na araw. Na ako na ang mag-aalaga kay Pauline. Isang gabi habang nag-aayos ako ng labada sa likod bahay, may naamoy akong sobrang baho. Malapit sa lumang drum sa may tambakan sa likuran. Halos masuka ko sa amoy. Parang amoy patay na hayop. Tinanggal ko yung takip at muntik na akong mapasigaw. Sa loob, may laman ng mga damit na parang may natuyong dugo. At sa ilalim nun, parang mga laman loob at parang tinuklap na balat ng baboy. May mga langaw at uod na. Nagmadali akong bumalik sa loob para kuhanin si Pauline. At nagpunta kami sa bahay ng kapatid ko, isang sakay lang mula sa subdivision. Pagkadating namin doon ng anak ko, kinuwento ko agad sa kapatid ko ang nangyari at nagpatawag ako ng pulis para papuntahin sa bahay. Sobra yung nakita ko. Yun na ang tuluyang sumira sa natitira kong katinuan. Masuka-suka ako. Hindi ko malaman kung laman loob ba ng hayop yun o ng tao dahil yung balat parang kakulay ng balat ng tao basta hindi ko na ma-process. Ayon sa mga pulis na nagtungo sa bahay, wala na raw ibang tao sa loob. Nawawala raw si Yaya Judith. Wala din daw iniwang gamit dun sa tulugan niya. Nakita din nila ang nireport kong drum na may mga lamang damit na may dugo at laman loob. Ano ang kinumpirma ng mga pulis? Ano ang nangyari sa investigasyon? Nasa na si Yaya Judith? Madami pang nangyari pagkatapos nung nakakabaliw na araw na yon. Sa susunod ko na lang ikukwento. Hanggang dito na lang muna. ...1995 pa nangyari to. Buhay pa ang lola naming si Lola Helen. At doon pa rin siya nakatira sa matandang bahay namin sa Pampanga. Lumang-luma na talaga yung bahay kahit nung bata pa ako. Yung tipong halatang panahon pa ng mga Kastila yung disenyo. Mataas ang kisame, malalaki yung bintanang kahoy, may makakapal na halige, at halos kalahati ng bahay bato. Habang yung itaas, puro lumang kahoy. Pero makintab pa din at malinis. Doon lumaki ang nanay ko.
Doon na rin kami halos nagbabakasyon buong pagkabata namin. At kahit may sarili-sarili ng pamilya ang mga kapatid ni nanay, bumabalik pa rin kami doon kapag may reunion, fiesta at kapag undas. Malaki kasi talaga yung bahay. Kasya halos 3 pamilya sa dami ng kwarto. Sa likod, may malaking kusina na deuling pa nun. Tapos may malawak na bakuran na puro mangga, santol at kawayan. Maaliwalas doon at kahit tanghali presko. Pero kahit gaano kalaki yung bahay, may isang parte doon na halos walang gustong puntahan. Yung ilalim ng bahay. Hindi kasi siya simpleng silong lang. Mas parang basement talaga siya. Mataas ang pundasyon ng bahay kaya malalim yung ilalim. May lumang hagdan pababa sa gilid ng kusina. Tapos may makapal na pintong gawa sa kahoy at tanso. Yung kandado, halos kulay berde na sa kalumaan, pero sobrang tibay pa rin. Bata pa lang ako, lagi na kaming pinapaalalahanan na wag lalapit doon. Basta tinatakot kami na may multo daw doon at bawal. Noong una hindi ko rin maintindihan bakit halos lahat ng gamit sa bahay may halong tanso. Yung mga hawakan ng pinto, kandado, ilang rebulto, pati yung mga lumang kampana sa bintana. Kahit yung hagdan pababa ng basement, may nakapukpok na maliliit na piraso ng tanso sa gilid. May dahilan pala lahat. Dahil may nakakulong sa ilalim ng bahay namin. Isang sigbin. Siyempre nung una hindi ako naniwala. Akala ko panakot lang ng matatanda. Pero habang nagkakaedad na rin ako at nagiging mas mausisa, unti-unti na ding nagiging malinaw sa akin ang tungkol sa sigbin. Lalo na kapag gabi. Palaging may kaluskos sa ilalim. Hindi nawawala. Minsan parang may hinihila. Minsan parang may mabigat na bagay na gumagapang sa lupa. Pero ang pinaka-ayoko, yung tunog ng kuko sa kahoy. Yung parang kinakaskas sa blackboard yung tunog. Kaya pag nadidinig ko yun, kinikilabutan ako sa tunog. Tapos parang may naglalakad paikot sa ilalim ng sahig habang tulog lahat. Kapag tahimik ang buong bahay, rinig na rinig siya. Tapos yung amoy. Alam mo yung amoy ng basang aso na matagal nang nababad sa kanal. Ganon. Minsan umaakit yung amoy sa kusina lalo na kapag umuulan. Sobrang baho na halos mawalan ka na ng gana kumain. Pero ang nakakainis, sanay na si Lola Helen doon. Parang normal na lang sa kanya. Nung minsang tinanong ko si Mama kung bakit ayaw na ayaw ni Lola ibenta yung bahay kahit sobrang sira na at mahal na ipaayos, doon niya unang sinabi yung totoo. Matagal na raw kasing may binabantayan ng pamilya namin. Yung sigbin sa ilalim. Ayon kay Mama, ilang henerasyon na raw nilang responsibilidad yung nilalang. Nahuli raw yon ng mga ninuno namin sa gubat nung panahon pa ng lolo sa tuhod ni Lola Helen. Nangangaso raw sila noon malapit sa bundok ng Arayat nang mapansin nila na sunod-sunod nawawala yung mga alagang kambing sa baryo. May mga bangkay na nakikita pero hindi kinakain ng buo. Punit-punit lang. Tapos minsan daw pati bata nawawala. Nung una akala nila aswang. Pero isang gabi, habang nagbabantay sila sa gubat, may nakita silang kakaibang nilalang na gumagapang sa dilim. Maliit lang daw kumpara sa tao pero sobrang bilis. Halos hindi makita kapag tumatakbo. Maitim ang balat na parang basa palagi. Mahaba ang likod at nakabaluktot maglakad na parang aso. Pero pakuba ang hugis ng katawan. Yung mga paaraw, baliktad ang tikwas, tapos sobrang haba ng kuko. Ang ulo halos parang kambing na parang aso, pero mas manipis at mas matalim yung muka. Ang mata raw, mapula. Yun ang unang sigbin na nakita ng pamilya namin. Hindi raw nila napatay dahil bigla itong naglalaho sa dilim. Parang usok na nawawala. Pero nahuli nila gamit ang mga tanikala
at kulungang may halong tanso. Doon daw mahina ang nilalang. Simula nun, ikinulong nila sa ilalim ng bahay. At mula nun din, naging sumpanan ng pamilya namin ang pagbabantay rito. Hindi pala pwedeng pabayaan yung bahay. Hindi pwedeng bakante. Kailangan may tao palagi sa itaas. Parang habang may nakatira, humihina raw yung sigbin. Pero kapag napabayaan ang bahay at tuluyang nabulok, mas lalakas daw ito at makakawala. Kaya kahit ilang beses nang inalok si Lola Helen na lumipat na lang sa Maynila kasama ng mga anak niya, ayaw niya talaga. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit. Noong summer ng 1995, ang pinaka-highlight ng kwento ko. At ito na nga ang nangyari. Halos buong pamilya kasi nasa bahay noon dahil kaarawan ni Lola Helen. Ang daming tao, mga tita ko, pinsan, mga anak nila, pati mga kapitbahay dumadalaw. Maingay buong araw, may nagluluto sa likod, may nagiinuman sa may sala. Tapos kami magpipinsan, natutulog kung saan-saan dahil kulang na yung kwarto. Bandang gabi, biglang nawalan ng kuryente. Nag-brown out. Habang kumakain kami gamit ang kandila at gasera, napansin kong tahimik si Lola Helen. Nakatingin lang siya sa sahig. Tapos maya-maya, narinig na naman namin yung kaluskos. Mas malakas kaysa dati. Parang may humahampas sa kahoy mula sa ilalim. Yung ibang bata akala daga lang. Pero yung matatanda, nagtitinginan na. Kita ko sa mukha ni Mama na kinakabahan siya. Tapos dumating na yung amoy. Sobrang tapang. Amoy bulok na hayop na basa. Maya-maya, may narinig kaming mahabang kalmot sa ilalim ng sahig. Hindi na natuloy yung kasiyahan nun. Isa-isa nang nagsiuwian yung mga bisita. Yung ibang pinsan ko, sa sala na lang natulog dahil takot umakyat mag-isa sa itaas. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil may ingay sa kusina. Napansin ko din na may kuryente na. Akala ko may kamag-anak lang kami na kumukuha ng tubig. Pagtingin ko mula sa hagdan, nakita kong bukas yung ilaw sa kusina at nakatayo dun si Lola Helen. May dala siyang malaking batsyang bakal. Tahimik lang siya habang nakatingin sa pintuan pababa ng basement. Doon ko unang narinig yung tunog ng sigbin. Parang mababang ungol ng hayop. Dahan-dahang binuksan ni Lola yung kandado ng basement. Rinig na rinig ko yung lagitik ng bakal at tanso. Tapos bumungad yung sobrang dilim sa ilalim. Walang ilaw, walang kahit ano. Pero parang may gumagalaw. Naririnig ko. At naamoy ko agad yung sobrang baho. Umalingasaw. May ibinaba siyang laman sa batya. Hindi ko nakita kung ano pero parang mga karne. Pagkababa niya, bigla na lang tumahimik. Maya-maya, may dalawang mapulang mata na dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Hindi ko alam paano ko nailarawan sa isip ko yung nakita ko noon dahil sobrang bilis niyang gumalaw. Pero nakita ko yung itsura niya ng ilang segundo habang natatamaan ng ilaw ng bumbilya. Payat siya pero mahaba ang katawan. Halos dikit sa lupa gumalaw. Maitim yung balat na parang walang balahibo pero makintab na basa. Yung bibig niya, masyadong malaki para sa ulo niya. Puno ng matutulis na ngipin na parang sa isda. Yung mga mata, sobrang liit pero pula. At yung mga kamay niya, mahaba yung daliri at sobrang nipis. Pagkatapos nun, naglaho ulit siya sa dilim. Literal na parang nawala. Kinabukasan, sinabi ni Mama sa akin yung nangyari dati sa dating kasambahay nila. Taong 1970s daw yun. Bata pa si Mama nun.
May bagong kasambahay silang galing probinsya. Hindi raw naniniwala yung babae sa mga kwento tungkol sa ilalim ng bahay. Akala raw niya, tinatago lang ng pamilya namin yung kayamanan doon. Isang gabi, nawawala raw yung babae. Hinahanap siya ng lahat hanggang madaling araw. Hanggang sa tinignan na nila sa basement. Doon nila nakita, sa ilalim ng bahay. Putol-putol yung katawan na parang kinagat ng mabangis na hayop. Wala halos dugo sa paligid, parang sinipsip lahat. Pagkatapos nun, masinigpitan nila yung basement. Dinagdagan ng tanso, dinagdagan ng kandado at kadena. At simula nun, si Lola Helen na mismo ang nagbabantay. Habang tumatagal, lalo kong napapansin na parang humihina na yung bahay. May mga bitak na yung pader, yung kahoy kinakain na ng anay. Kapag umuulan, tumutulong na sa kisame. At habang nasisira yung bahay, mas nagiging maingay yung nasa ilalim. Parang alam niyang malapit na siyang makawala. Isang gabi, nagising kaming lahat dahil sa sobrang lakas na kalabog sa ibaba ng bahay. Akala namin nung una may magnanakaw na nagtangkang pumasok. Pero nung bumaba kami, doon namin nakita na bahagyang nakabukas ang pintuan ng basement. Muntik nang mapigtas ang tansong kandado at halos bumigay na rin ang makakapal na kadena na nakapalupot doon. Para bang may kung anong buong lakas na nagpupumilit makawala mula sa loob. Kasabay nun, ang napakabahong amoy na kumalat na naman sa buong bahay. Hindi ko malilimutan ang itsura ni Lola Helen ng gabing yun. Tahimik lang siyang nakatayo habang mahigpit na hawak ang rosaryo niya. Pero kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding takot. Kasi alam niyang hindi na sapat ang bahay para pigilan ng sigbin na makawala. Buong magdamag kaming walang tulog. Sa ilalim ng sahig, paulit-ulit naming naririnig ang mabilis na pagtakbo. Minsan nasa kusina, maya-maya nasa sala naman, tapos biglang parang direkta na tong umiikot sa ilalim ng mga higaan namin. Parang sinusundan kami kung nasan kami nakapwesto. May mga sandali ring bigla na lang tatahimik ang lahat. At yun ang pinaka nakakatakot. Dahil kapag tumitigil ang ingay, ibig sabihin, hindi mo alam kung nasa na siya. Hindi mo alam kung naghihintay lang ba ito sa dilim o nakatitig na pala mula sa ilalim ng sahig habang nakikinig sa bawat galaw ninyo. Bandang madaling araw, may bigla kaming narinig na sigaw mula sa ibaba. Isa sa mga pinsan ko ang nawawala. Nang makita namin siya malapit sa pintuan ng basement, nanginginig siya at halos hindi makapagsalita. Namumutla ang mukha niya habang nakatitig lang sa sirang kandado. May mahahabang kalmot ang likod niya. Malalalim, na para bang 5 matutulis na kutsilyo ang humiwa sa balat niya. Doon namin napansin na may butas na ang pintuan ng basement. Wasak ang ilang bahagi ng kahoy at may mga bakas ng kuko sa paligid nito. Ayon sa pinsan ko, may narinig daw siyang umiiyak na aso mula sa likod ng pinto. Mahina lang daw nung una, parang sugat ang tuta na humihingi ng tulong. Nilapitan niya yon dahil inakala niyang may hayop na naiwan sa loob. Pero nang yumuko siya malapit sa butas, may bigla raw na braso o paa na maitim ang sumunggab palabas. Napakapit yun sa damit niya. Nagpumiglas siya habang humihila pa atras. Pero bago siya tuluyang nakawala, may matalim na kuko na dumaan sa likod niya. Pagkatapos ng lahat ng yon, doon na nagdesisyon si Lola Helen. Wala na raw ibang paraan. Hindi na raw kayang ikulong ng bahay ang sigbin. At ang totoo, noon pa raw alam ng pamilya namin kung paano talaga magtatapos ang lahat. Hindi lang nila magawang tanggapin. Kailangang sunugin ang bahay. Kasama ang nilalang sa loob. Masakit yon para sa pamilya namin dahil ilang henerasyon nang nakatayo ang bahay na yon. Halos buong kasaysayan ng angkan namin naroon. Mga litrato, alaala, lumang gamit at bawat sulok na kinalakihan ng mga ninuno namin. Pero mas nakakatakot isipin na tuluyan ang makakawala ang nilalang na ilang dekada nilang ikinulong sa ilalim ng bahay.
Buong araw kami naglikas ng maahalagang gamit, mga dokumento, lumang larawan, at kung ano-ano pang kayang maisalba. Habang ginagawa namin yon, hindi tumitigil ang pagkalabog mula sa basement. Mas lumalakas, mas nagiging desperado. Para bang alam ng nilalang kung ano ang balak naming gawin. Noong gabing susunugin na ang bahay, sobrang tahimik ng buong paligid. Habang binubuhusan ng gasolina ang lumang kahoy na bahay, rinig na rinig namin ang malalakas na pagbangga mula sa ilalim. At sa bawat kalabog, parang unti-unting bumibigay ang sahig. Malakas. Galit. Parang alam niyang katapusan na niya. At nung magsimula nang umakyat yung apoy sa lumang dingding ng bahay, doon ko narinig yung pinakamatinding sigaw na narinig ko sa buong buhay ko. Tumagal ng ilang minuto yung sigaw habang nilalamon ng apoy yung buong bahay. Nagsilabasan ng ilan sa mga kapitbahay namin. Ang pinagtataka ko, ni isa sa kanila walang nagtangkang tumawag ng bumbero. Nakatayo lang silang lahat sa labas. Tahimik na nakatitig sa bahay naming unti-unting nilalamon ng apoy. Walang nagtatatakbo, walang nagsisigawan. Wala man lang nagpapanik kahit kitang-kitang lumalaki na ang apoy at bumabagsak na ang mga kahoy sa loob. Inaasahan ko pa naman na magkakagulo ang buong lugar kapag nagsimulang masunog ang bahay namin. Akala ko may magiiyakan, may sisigaw ng sunog, may maghahagis ng timba ng tubig, o kaya magpupukpok ng yero para magising ang buong baryo. Pero iba ang naging reaksyon ng mga taga rito. Para bang matagal na nilang hinihintay na mangyari yun. Doon ko natanong sa sarili ko, may alam kaya sila tungkol sa sigbin na nakakulong sa bahay namin? Kinabukasan, abo na lang ang natira sa bahay namin. Wala nang nakatayong dingding, wala nang bubong. Pati ang matitibay na poste, naging may itim na troso na lang na unti-unti pang inuusok sa ilalim ng araw. Sinadya talagang hayaang matupok ng buo ang bahay bago kami tumawag ng bumbero para makasigurong kasamang nasunog doon ang sigbin. May ipinatawag si Lola Helen na katiwala. Pagdating nito, agad siyang inutusan ni Lola Helen na siyasatin ang mga labi ng bahay. Gusto niyang makasiguro. Kailangan niyang makita mismo kung naroon ang bangkay ng sigbin. At nang simulang halukayin ng mga abo, itaboy ang mga sunog na kahoy at hawiin ang mga nakasalansan at nagbagsakang mga gamit, may nakita silang bagay sa ilalim ng guho. Naroon ang sigbin. Sunog na sunog. Pero may isang pangyayari nun na pinagtataka ko. Nung nakita ko minsan si Lola Helen na pinakain ng sigbin sa basement, bakit kaya hindi siya inatake nito? Ako si Greg. Mabigat para sa akin na ikukwento kong to dahil tungkol to sa kasintahan ko. Hanggang ngayon, masakit pa rin balikan ng mga alaalang pilit ko ng kinakalimutan. Pero gusto ko pa rin tong ibahagi dahil ito na rin marahil ang tanging paraan para maintindihan ng iba na totoo ang yanggaw. Para sa akin, matagal nang patay ang girlfriend ko kahit humihinga pa rin siya hanggang ngayon. Hindi na kasi siya ang babaeng minahal ko. May ibang bagay nang nakatira sa loob niya. Simula nang umuwi siya, galing sa piyesta sa baryo ng tita niya sa Iloilo. Ayoko sana siyang payagan noon kasi ilang linggo na rin kaming hindi nagkikita dahil sa trabaho ko sa bayan. Galing akong construction noon at halos araw-araw overtime. Ang plano talaga namin, sasama ako sa piyesta pagkatapos ng shift ko. Pero inabot kami ng pagbubuhat ng materyales hanggang gabi. Siya na lang ang naunang bumiyahe kasama ang pinsan niya. Masaya pa nga siya noon bago umalis.
Yung tipong excited kasi matagal na raw siyang hindi nakakadalo ng piyesta sa probinsya nila. Sa Antique na kasi kami nagli-live-in ni Marisa. At siguro, namimiss na din niya ang mga kamag-anak at pamilya niya doon kaya hindi na niya ako hinintay. Hindi ko alam na pagbalik niya pala, mag-iiba na siya. Nung una, hindi ko naman agad napansin. Mga 1 linggo siguro matapos siyang umuwi. Napansin ko lang na parang madalas siyang pagod. Habang tumatagal, may kakaiba na. Dati kasi si Marisa, makulit yan. Kahit pagod ako galing trabaho, kukulitin niya pa rin ako. Masayahin at palabiro siyang tao. Pero bigla na lang siyang naging seryoso. Madalas tulala. Kapag gabi, gising pa rin kahit madaling araw na. Minsan nadatnan ko siyang nakaupo lang sa gilid ng kama namin habang nakatingin sa bintana. Nung una hindi ko siya masyadong sineseryoso. Tinatawanan ko pa nga siya at sinasabi kong antindi naman ng menstruation mo. Akala ko kasi may topak lang dahil nagiging moody siya kapag may buwan ng dalaw. Hanggang sa nagsimula siyang mawalan ng gana kumain. Hindi simpleng walang gana na parang busog lang. Talagang sumusuko siya sa ordinaryong pagkain. Kahit paborito niyang adobong baboy, hindi niya malunok. Kapag pilit siyang kumakain, nanginginig siya. Minsan habang kumakain kami, bigla na lang siyang napatingin sa hilaw na karne na andun pa sa may lababo sa kusina. Tahimik lang siya noon pero napansin kong parang sobrang lalim ng tingin niya doon. Pagdating ng 2 linggo, nagsimula na siyang mangayayat ng mabilis. Parang lumulubog yung balat niya sa muka. Umumbok yung mga mata, kahit anong pahid ng pulbos o ligo. Parang lagi siyang maputla. Wala naman siyang sakit at hindi rin nilalagnat. Normal naman ang temperature niya. Pero halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Madalas lang siyang nakadungaw sa bintana. Tahimik, parang may hinihintay o pinagmamasdan sa labas kahit wala namang tao. Tuwing tinatanong ko siya kung may masakit ba sa kanya o may kakaiba ba siyang nararamdaman, lagi lang niya sinasabing wala naman daw. Pilit kong iniintindi ang sitwasyon niya pero habang tumatagal, lalo akong nababahala dahil ramdam kong may nagbabago sa kanya kahit hindi niya aminin. Ilang beses ko na rin siyang inaya na magpa-check up para makasiguro kami. Pero matigas talaga ang ulo niya pagdating doon. Madalas pa ngang nauuwi sa pagtatalo kapag pinipilit ko siyang magpatingin sa doktor. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala naman daw siyang sakit at wala akong dapat ipag-alala. Napapansin na rin siya ng mga kapitbahay namin. Minsan may dumaan sa harap ng bahay at napatanong sa akin kung kumusta na raw ba si Marisa at bakit parang ibang-iba na ang itsura nito at sobrang nangayayat. Alam naman natin kung gaano kabilis kumalat ang balita sa probinsya, lalo na kapag may kakaibang napapansin ng mga tao. Unti-unti, naging usap-usapan na sa lugar namin ang kalagayan ni Marisa. Hindi nagtagal, nakarating na rin ang kwento sa lola ng kapitbahay namin. Isang araw, kinausap niya ako tungkol kay Marisa. Tinanong niya kung saan daw ba galing si Marisa nitong mga nakaraang linggo. Nung nabanggit ko yung piyesta sa tita niya sa Iloilo, bigla siyang natahimik. Tapos sinabi niyang baka raw nayanggaw. Kahit na lumaki ako sa probinsya, hindi ako yung klase ng taong naniniwala sa ganon. Alam ko kung anong ibig sabihin ng yanggaw. Pero iba kasi si Marisa nun. Hindi siya mukhang normal at malusog. May isang gabi pa nagising ako. Napansin kong wala si Marisa sa tabi ko. Bumangon agad ako para hanapin siya. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siyang nakatayo sa kusina habang hawak-hawak ang isang pirasong hilaw na atay nakakalabas lang mula sa palanggana. Tahimik lang siyang nakatitig doon habang nanginginig ang kamay niya. Doon ko rin napansin na umiiyak siya. Narinig ko kasi ang paghikbi niya. Bigla akong kinabahan kaya nilapitan ko siya at tinanong ko kung anong nangyayari at bakit siya nasa kusina ng 10 oras ng gabi. Doon niya unang sinabi sa akin kung ano raw talaga ang nangyari sa piyesta. May matandang babae raw doon na hindi niya kilala. Habang kumakain siya sa handaan,
May matandang paulit-ulit na nakatingin sa kanya. Hanggang sa may isang sandali raw na iniwan niya saglit yung plato niya sa mesa dahil inaya siya ng mga pinsan niya para kumanta sa videoke. Pagbalik niya, nakita niya nakaupo malapit sa pagkain niya yung matanda. Nakangiti lang daw sa kanya yung matanda habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos nun, nagsimula na raw siyang makaramdam ng kakaiba. Akala raw niya, simpleng hilo lang nung una. Pero habang tumatagal, parang mas lalo daw siyang nagutom nang hindi niya maintindihan. Yun daw ang nangyari bago siya magkaganito. Sabi ng matatanda, kapag nayanggaw daw ang tao, kailangan itong pakainin ng sumpa. Kapag hindi, sarili raw nitong katawan ng unti-unting kakain ng sakit. Ayaw na ayaw tanggapin ni Marisa yon. Kahit nanginginig na siya sa gutom gabi-gabi, pinipilit niyang lumaban. Nagkukulong siya sa kwarto. Itinatali pa minsan ang sarili niyang mga kamay sa kama bago matulog. May mga gabi na nagigising ako dahil naririnig ko siyang nagsusuka sa banyo kahit wala namang laman ng tiyan niya. Tubig lang at minsan parang maitim na laway. Habang tumatagal, lalo siyang nasisira. Nalalagas ang buhok niya sa unan. Kada gising namin, may kumpol ng buhok sa kama. Tapos nagsimula na ring mangitim ang mga ugat niya. Hindi basta visible lang. Talagang parang gumagapang sa ilalim ng balat niya yung maitim na linya ng mga ugat mula liig pababa sa mga braso. Hindi ko makalimutan yung isang gabi na habang pinapahiran ko siya ng bimpo, biglang nagbitak yung balat niya sa balikat. Hindi sugat na gawa ng kuko o hiwa. Parang kusang bumuka. Tapos may maitim na likido na dahan-dahang lumabas. Hindi siya nasaktan nun. Pero ako, napasigaw. At siya, nakatingin lang sa akin na parang sobrang pagod na pagod na. Nagsimula na rin siyang mawalan ng alaala pagkatapos nun. Minsan tatawagin niya ako sa pangalan ng tatay niya. Minsan gigising siya na hindi niya alam kung anong araw na. May isang beses na lumabas siya ng bahay ng madaling araw nang hindi ko namamalayan. Hinanap ko siya sa buong baryo. Nagtanong-tanong ako sa paligid at may ilang taong nagsabi sa akin na nakita raw nila si Marisa. Hindi nila agad inakalang siya ang hinahanap ko, kaya nagulat pa sila nang banggitin ko ang pangalan niya. Maliit lang kasi ang lugar namin at halos magkakakilala ang lahat. Kilala rin si Marisa rito, lalo na dahil alam ng mga tao na kasintahan ko siya. May nagturo sa akin na nakita raw siyang naglalakad papunta sa likod ng palengke. Agad ako nagtungo ron at doon ko siya natagpo ang nakaupo malapit sa slaughterhouse. Tahimik lang siya noon. Nakatingin lang siya sa kanal kung saan umaagos ang sariwang dugo ng mga kinatay na baboy. Hindi ko alam paano ko siya naiuwi ng gabing yon. Habang lumalala siya, lalo rin kaming iniiwasan ng mga tao. May mga kapitbahay na nagsasabing huwag na raw akong tumabi sa kanya sa pagtulog. May iba namang nagsasabing sunugin na raw ang mga damit niya. May matanda pang nagsabi na kapag hindi raw napigilan si Marisa, darating ang gabi na hindi na siya tao. Pero kilala ko si Marisa. Kahit sobrang hina na niya nun, pilit pa rin siyang lumalaban. Minsan habang nanginginig siya sa gutom, sinusugatan niya ang sarili niyang labi para raw yun na lang ang tikman niya kaysa ibang tao. Minsan kinakamot niya yung sariling braso niya hanggang dumugo dahil sabi niya mas madaling tiisin kapag sakit ang nararamdaman niya kaysa gutom. Hindi ko alam kung awa o takot na lang ang nangingibabaw sa akin nun. May isang gabi na sobrang lakas ng ulan. Habang mahangin sa labas, napansin kong sobrang tahimik na Marisa sa kwarto. Wala akong marinig na paghinga o galaw man lang. Akala ko baka tulog lang siya ng mahimbing. Pero pagpasok ko sa kwarto, wala siya. Nataranta ako nun. Halos mabaliw ako kakahanap sa paligid ng bahay. Hanggang sa nakarating ako dun sa dating kulungan ng manok ilang metro ang layo sa bahay. Paglapit ko, nakita ko siya.
Nakaload siya sa putikan habang hawak-hawak ang sarili niyang braso. Punong-puno ng dugo ang bibig niya. Tapos may mga kagat na yung balat niya mula pulsuhan hanggang siko. Parang may mabangis na hayop na umatake sa kanya. Pero siya rin pala. Kinakain na niya ang sarili niyang laman. Hindi ko makalimutan yung itsura niya ng gabing yun. Umiiyak siya habang ginagawa niya yun. Parang kalahati ng katawan niya gustong mabuhay, habang yung kalahati naman, desperadong-desperado ng pakainin yung sumpa sa loob niya. Simula nun, mabilis na siyang nasira. Hindi na siya makatayo minsan. Halos hindi na rin siya makapagsalita ng maayos. Ang mga daliri at kuko niya, nangingitim na. Sa totoo lang, natatakot na rin ako para sa sarili ko. Pero hindi ko siya maiwan. Kasi sa bawat gabi na sinusubukan niyang pigilan ang sarili niya, nakikita ko kung gaano siya nasasaktan. Walang tulog, walang pahinga. Para siyang may sakit na walang gamot habang unti-unting kinakain ng sariling katawan niya ang natitira niyang pagkatao. Hanggang dumating yung gabi na halos hindi na siya gumagalaw. Sobrang payat na niya nun na parang balat na lang at buto. Nakahiga lang siya habang nakatitig sa kisame. Akala ko mamamatay na siya. Humiga ako sa tabi niya nun kahit natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ayoko siyang mamatay mag-isa. Madaling araw na nang maramdaman kong gumalaw siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Tapos inilapit niya ang mukha niya sa leeg ko. Hindi ako gumalaw nun. Nararamdaman ko ang mainit niyang hininga at ang panginginig ng buo niyang katawan. Akala ko yun na talaga ang katapusan ko. Akala ko kakagatin na niya ako. Nakahanda na rin naman ako. Hanggang sa huli, hindi ko siya iiwan. Pero makalipas ang ilang segundo, bigla siyang umatras. Pagkatapos nun, umiyak lang siya ng umiyak hanggang sa sumikat ang araw. Sinamahan ko siya sa pag-iyak at pagdurusa. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na nakatulog ako. Kinabukasan, wala na si Marisa sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano siya nakaalis. Bahagyang nakabukas lang ang pinto sa likod ng bahay. Ilang araw namin siyang hinanap sa buong baryo, sa bukid, sa ilog, at maging sa gubat. Pero wala. 2 taon na ang lumipas. Umaasa pa rin akong babalik si Marisa. Tanggap ko naman na kung ano siya. Kung bumalik man siya, magpapakalayo-layo kami at magsisimula ng bagong buhay. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung buhay pa ba si Marisa o tuluyan na talaga siyang naging aswang. Itago niyo na lang ako sa pangalang Isabel, taga Ilocos Sur. Nangyari itong ikukwento ko noong May 2008. Hindi ko makakalimutan yung buwan at taon dahil nangyari to pagkatapos ng malakas na bagyong tumama sa amin. Sisimulan ko na. Sa lugar kasi namin, normal na lang na may matatandang umaabot ng 90 o minsan halos 100. Tahimik na lugar lang naman yon sa may bandang Bukirin. Mabagal ang oras. Kahit 3:00 pa lang ng hapon, pakiramdam mo palubog na agad ang araw dahil sa dami ng puno at sa kapal ng katahimikan. Kaya noong sumikat ang lola ko, dahil umabot na raw siya ng 100 taon, wala namang masyadong nagtaka. Ang tingin lang ng mga tao, matibay talaga ang katawan niya. Pero iba si lola. Hindi ko alam kung paano ko i-explain ng maayos. Pero habang tumatanda ako, pakiramdam ko kakaiba siya. Ako lang kasi ang kasama ni lola simula nung namatay ang nanay ko. Anak ako ng bunso niyang anak. Wala na rin akong tatay. Hindi ko na siya inabutan. Kaya lumaki ako ron
sa lumang bahay ni Lola. Hindi mahilig magsalita si Lola. Madalas nakaupo lang siya sa tumba-tumba niya malapit sa bintana. Hindi rin siya palalabas. Kahit noong malakas pa siya, bihira siyang makita sa amin. Ang nakakapagtaka pa, kahit sobrang tanda na niya, hindi siya mukhang lupaypay. Hindi rin siya mukhang ulyanin. Malinaw pa rin ang mata niya. Minsan nga, mas matalas pa ang memorya niya kaysa sa akin. May mga bagay akong napapansin noon pa man, pero pinipilit kong wag isipin. Katulad na lang nung bata ako at nagising ako sa isang madaling araw dahil may narinig akong tilaok ng manok. Akala ko umaga na, pero madilim pa rin. Pagtingin ko sa kwarto ni Lola, wala siya sa higaan. Nakabukas ang mga bintana niya. Tapos may putik sa sahig. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon tanda ko pa rin yung amoy nun. Amoy basang lupa at parang may halong kalawang. Kinabukasan, may balita sa amin na may natagpo ang kambing na halos maubos ang laman loob. Hindi ko naman agad iniugnay yun kay Lola. Bata pa ako nun. Pero habang tumatanda ako, parami ng parami yung mga bagay na hindi na normal. Hindi siya kumakain kasabay ng ibang tao. Madalas sasabihin niya busog na siya kahit wala naman siyang kinakain buong araw. Saka may natatandaan din ako noon na nakita ko siyang nasa kusina at naglalagay ng mga ugat ng halaman sa isang bote na may laman na di ko alam kung anong klaseng likido. Minsan naiisip ko baka nag-iinarte lang ang utak ko dahil matanda na yung kasama ko sa bahay at lumaki ako sa puro kwento ng aswang. Pero may isang pangyayari pa akong naalala nun. May lagnat si Lola ng halos 1 linggo. Hindi siya bumabangon. Akala ko mamamatay na talaga siya. Tinawag ko pa yung barangay health worker noon pero ayaw niya magpatingin. Galit na galit siya nung pinilit kong dalhin sa ospital. Doon ako unang natakot sa kanya ng literal. Kasi habang hawak niya ang braso ko, pakiramdam ko parang bakal yung mga daliri niya. Hindi normal yung lakas para sa isang matanda. Kaya nagulat ako, pero hindi ko nalang pinahalata. Pagkatapos noon, bandang madaling araw ulit, may narinig akong parang hayop sa likod ng bahay. Parang baboy na nasasaktan. Alam niyo yung tunog na yun? Yung parang kinakatay. Paglabas ko kinabukasan, may dugo sa damuhan. Kaunti lang pero halatang sariwa. Ayun yung mga natatandaan ko. Sa barangay rin namin kasi, maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya. Kapag dumadaan siya nun sa plaza, tumatahimik yung ibang matatanda. Yung iba nagsa-sign of the cross pa. Akala siguro nila hindi ko napapansin. Pero napapansin ko lahat. May isa pa akong narinig dati habang namamalengke. Akala nung dalawang matanda malayo ako sa kanila. Sabi nila, kaya raw hindi mamatay-matay si Lola dahil may papasa pa raw to. Doon ko unang narinig yung salitang iluluwa. Hindi ko alam anong ibig sabihin kung anong tinutukoy nila. Pag uwi ko nun, tinanong ko si Lola ng direkta. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa akin habang hinihimas yung lumang rosaryong itim na lagi niyang hawak. Tapos sinabi lang niya na darating ang panahon na maiintindihan ko rin ang lahat. Simula nun, hindi na nawala sa isip ko yung sinabi niya. At habang tumatanda ako, mas lalong nagiging kakaiba si Lola. Parang habang humihina ang katawan niya, may ibang bagay namang lumalakas. Hindi na siya halos lumalabas ng kwarto. Ako ang nag-aalaga sa kanya. 38 na ako noon at pakiramdam ko umiikot na lang ang buhay ko sa lumang bahay na yon. Mukhang hindi na rin ako makakapag-asawa. Pero mahal ko naman si Lola. Sa totoo lang mabait siya sa akin. Hindi niya ako sinaktan kahit kailan. Hindi rin siya tulad ng ibang mga napapanood kong aswang sa pelikula na biglang nangangagat o nananakot. Kaya minsan naiisip ko, baka gawa-gawa lang lahat ng hinala ko.
Hanggang dumating yung issue tungkol sa pera. Noong nabalita kasi na sentenarya na si Lola, may natanggap siyang 100,000 cash gift galing sa gobyerno. Halos buong bayan namin ang nakakaalam nun. May media pa ngang pumunta. Pinicturean pa siya habang nakaupo sa tumba-tumba niya habang binibilang sa harap namin ang pera. Binigyan pa siya ng certificate. Hindi alam ng mga tao na galit si Lola pagkatapos nun. Ayaw na ayaw niya kasing pinapansin siya. Pagkaalis ng mga tao, ilang araw niyang topic yung pagdating ng mga tao sa bahay. Yung pagkuha sa kanya ng litrato na wala daw niyang pahintulot at bakit daw ba kailangan pang bigyan siya ng pera. Natatawa ako sa kanya dahil ang dami niyang reklamo. Hindi siya natutuwa sa 100,000 pesos. Sa edad din niya kasing yun, parang hindi na mahalaga ang pera. Pero para sa akin, malaking tulong yun sa gastusin namin. Hanggang sa dumating ang isang masamang pangyayari sa amin ni Lola. Mga bandang 11:00 yata nun, nakapatay na ang ilaw sa buong bahay. Patulog pa lang ako nang may narinig ako na mahinang kalabog sa labas, galing sa kusina. Hindi ako agad bumangon, nakiramdam muna ako. Tapos may isa pang kalabog, mas malakas na. Doon na ako kinabahan. Paglabas ko ng kwarto, madilim ang buong bahay. Nakarinig ako ng mahihinang yabag. Hindi isa, marami sila. May mga tao sa loob ng bahay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naririnig ko silang nagbubukas ng drawer, binabaliktad yung mga gamit. May bumagsak pang plato sa kusina. Hanggang sa may nagsalita ng pabulong. Hinahanap nila yung pera. Doon na ako tuluyang nataranta. Ang unang pumasok sa isip ko, si Lola. Tumakbo ako papunta sa kwarto niya. Pero bago pa ako makarating, may nakita akong anino sa sala. Isa yun sa mga lalaki. Ramdam ko agad na hindi simpleng magnanakaw lang ang mga yon dahil may hawak siyang baril. Hindi ko alam kung paano ko nailusot yung sarili ko, pero nakapagtago ako sa ilalim ng lumang hapag malapit sa bodega. Nanginginig talaga ako nun. Ramdam ko ang tibok ng puso ko hanggang tenga. Tapos biglang tumahimik. At doon ko narinig ang pinto ng kwarto ni Lola na unti-unting bumukas. May isa sa mga lalaki na tumawa pa. Parang kampante sila dahil matanda lang daw ang nasa kwarto. Akala siguro nila madaling takutin. Pero maya-maya, may narinig akong kakaibang tunog. Parang may lumululon ng malapot na bagay. Pagkatapos nun, may sumunod na tunog na parang hayop. Isang tunog na hindi ko maipaliwanag at sobrang nakakatakot marinig sa gitna ng dilim. Biglang namatay ang ilaw ng flashlight at nagsimula ang sigawan. Hindi ako nakagalaw sa pwesto ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ko na makita kung anong nangyayari. Naririnig ko lang ang mga yabag na sobrang bilis sa loob ng bahay. Ang lagabog ng mga katawan sa dingding. May tunog ng laman na napupunit. Pagkatapos nun, biglang katahimikan ulit. Doon ako napaiyak. Kasi kahit hindi ko nakikita, pakiramdam ko may nangyaring masama kay Lola. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nagtago ron. Baka ilang minuto. Baka isang oras. Pakiramdam ko buong gabi akong nakaluhod sa ilalim ng mesa habang nanginginig. Hanggang sa narinig ko ulit ang tumba-tumba ni Lola. Hindi ako agad lumabas.
Pero nung sumilip ako, naaninag ko si Lola na nakaupo ulit malapit sa bintana. Madaling pa rin nun, pero kita ko ang puting damit niya. At nang tamaan siya ng ilaw mula sa poste sa labas, bahagya akong nakita ang mukha niya. Lumuwag ang pakiramdam ko nang makita kong buhay siya. Dahan-dahan akong gumapang palabas ng ilalim ng mesa at binuksan ang ilaw sa sala. At doon tumambad sa akin ang mga dugo sa sahig. Maraming dugo. At yung tatlong lalaki. Putol-putol halos sa mga katawan nila. Yung isa, wala nang kalahati ang muka. Yung isa naman, parang binali lahat ng buto sa katawan. Yung isa, nakadikit pa sa dingding ang dugo at laman. Pero ang mas hindi ko makalimutan ay ang nakita ko sa bibig ni Lola. May maitim na bagay na gumagalaw. Parang mahaba at malaking uod. Parang buhay na laman. Doon niya ako unang tinignan ng diretso. At nakita kong natatakot si Lola. Hindi para sa sarili niya, para sa akin. Kasi alam niyang alam ko na ang lahat. Unti-unti niyang binuka ang bibig niya at nakita kong may gumagapang na maitim na nilalang palabas ng lalamunan niya. Hindi normal ang laki nun. Para siyang basang bituka na humihinga. Gumagalaw. Buhay. Naghalo-halo ang emosyon ko nun. Takot, pagkabahala, pagkalito. Pakiramdam ko mababaliw ako sa mga nangyayari sa loob ng bahay. May mga patay sa sala. At ang lola ko, aswang. Hindi ko na alam kung ano pang mangyayari pagkatapos nun. At anong gagawin ko? At ano sa tingin nyo? Tinanggap ko ba ang iniluluwa ni Lola?